This morning, ipadayon nato ang series sa disobedience. Disobedience, mga igsoon. Ang atong isgutan, primero ani, gidalagi tas Ginoo, mga igsoon, sa pinakauna nga disobedience nga nahitabo. Si kinsa man to gani? Si Adam and Eve. So ang atong i-pick up lang ani, mga igsoon, ang mga significant kaayo nga mga disobedience. Dili na tuhod doon kay matag book na agyo disobedience makita na to. Pero kaning nakapausab gyud ba? Naay mga life-changing nga nahitabo, mga igsoon, tungod sa pag-disobey. Kay ingon ana siya kala, ingon ana siya kagrabe, mga kaigsunan. So, tungod sa pag-disobey ni Adam and Eve, na fall ang men. Nakasud ang sala. Life-changing, dili. Imagine na nimo ang original plan of God. Di gyud ta mananom. Di ta mananom gyud. Muatiman ra ta sa mga kakahuyan nga mubunga og mga prutas. Maura gyud gihatag sa Ginoo ni Adam and Eve. Mo'y gimando sa Ginoo ni Adam. Unya ang iya ra gyud mando i-replenish ang earth. Padaghan mo diha. Di ba? Unya fully supplied sa pagkaon. Ni disobey man, sugod karon mag-ugmad na ka. So gipakaon na tag gulay. Gulay, mga kaigsuonan. So kaon gyud mo kay silot na, silot. Mao na gipakaon sa ato karon. Supposedly hayahay ra kayo. Oh, karon ang sunod nato nga hisgutan, mga igsuon, kaning Tower of Babel. Grabe nga disobedience. Life-changing. Dapat usara ka lingwahe. Dapat usara ka lingwahe. Pero nanaghan, mga igsoon, ug nganong nanaghan because of this. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the blessing that you have given to us and about to give. I pray that you will allow us, O Lord, to understand your message. Tuguti, Lord, nga ang disobedience nga nahimo sa imong mga hinimo sa panahon sa Tower of Babel, makatuna na mo, Lord, para dili na mo mabuhat against you. And I pray, dear God, that you will prepare our hearts this morning and use me, O God, sa pag-deliver sa imong message with boldness and with power. And I pray, Lord, that you will be honored and be glorified in our midst this morning. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is Brick by Brick of Disobedience. Brick by brick. Every brick nga ilang gihimo, there should be a realization, murag sayop magyun. Dapat ingon na ba? Kaya dili man ana kadali himuon ang brick. Nakasabot ta? Sa paghimo bitaw sa kanang pyramid, ang gigamit sa mga Egyptians, ang mga Hebrew. No? Sila'y manpower, sila mo'y machinery. Brick by brick. Unya, girescue sila sa Ginoo. Kani, sila yun i-decide. Let's make a brick. So every brick nga ilang gihimo, mga igsoon, is a proof of their disobedience. Kay ang reason sa ilang paghimo sa brick, para makaabot sila, maabot nila ang langit. Ug ang ilang reason nganong ilan ang buhaton, sukwahi sa reason og sa mando sa Ginoo, mga igsoon, nga i-replenish ang earth. Building in rebellion, symbolic of man's effort against God, mauni ang nahitabo sa Tower of Babel. No? Nag-build sila, nindot man kayo unta na building ba? Building is something positive. Pero building in rebellion man. Unya, ang Tower of Babel nahimo siyang symbolic. Di ba? Pag mayon ta, Tower of Babel, kay bao dahin ta kung saan nahitabo. Nahimo siyang symbol of disobedience. Unya, nahimo siyang kanabitang nailado siya nga ang effort nga gibuhat sa tao is against God.
So, walay laing story, mga igsoon, nga makuha nato aning Tower of Babel, kundili ang ilag yung strong disobedience to the Lord. Tulo ka butang aning minsahiya, mga igsoon, to understand what is brick by brick of their disobedience. Number 1, unified in rebellion. Mga positive nga mga word nga nahimong bati, mga igsoon, nindot anang may unified ta. Pero nagkahiusa man sila sa pagrebelde. It's another story. Disobedience often masquerades as progress when it's driven by human glory. Mo nadaghan kayo nga mga rebuilding nga murag makakuha pud sila og simpatiya sa mga tao. Kay ngano man nakabaw man sila unsaon pagpakita nga mura sila hero. Pero di ito para na di ito sa kaugalingon nga glory. Tawhanon nga glory. Muna nahitabo sa mga kasimbahanan. Daghan mga membro nga murag nakita nga murag ni sakripisyo man sana sila, pero ang ilang pagsakripisyo is not through obeying God's command. Kana bang nagbuot-buot ba og unsay buhaton nila sa buluhaton sa Ginoo? Hinumdumi ha, buluhaton kini sa Ginoo. Pasabot, it is only God who knows what we should do and when we are going to do it. Kung musunod lang yun ta sa tudlo o sa giya sa Ginoo, mga igsoon, wag yung problema sa atong pagpangalagad. Pero nagka-problema ang atong pagpangalagad because ato mang gi-insertan og humanistic way. Diha ta sipyat sa atong kinabuhi. And so that we could see Christians nga nag-unified sila in rebelling against God's will. Unya, ila sad gitawag og God's will. Mao na siya kapait. Mao na daghan ang mga Kristohanon mag-confuse, ang uban nga maglibog sila kasi may atong sundon ani puro man ni God's will but in different direction. Mabito na sa simbahan, mga igsoon, maglibog ang mga tao. Kay naay mga lain nga pamaagi diha, naapoy gisulti diri sa pulpit nga pamaagi. O karon, kung ikaw tarong ka nga Kristohanon, asa may imong sundon? Ang mensahe sa Ginoo asa man niya gihatag? Gihatag niya sa man of God. Are you listening? So diha gihatag sa mga katawhan sa Ginoo. Mao nay ato ang bantayan unsa may gisulti sa Ginoo nato, unsa may gipabuhat sa Ginoo nato. So mao nay ato ang katunon, mao nay ato ang buhaton, mao nay ato ang kanang ikinasingkasing gyud nato, mga kaigsunan, because there will be a great result if we are going to do it together and for the glory of God. Ayaw gyud og inserti og kanabitong tawhanon nga mga kanang reason. Di ba? Kay muhisgot ra bata og kwarta, agoy ang tawhanon nato nga side. Imbes ang atong tumong kalag, makagather ta og mga souls, mga igsoon. Ang ato naman gitan-aw, money naman. Nakabantay ta na. Pag mutuman ka sa Ginoo, wag gyud problema ang provision. Pero kung maningkamot ka og kuha sa i-provide unta sa Ginoo, diha ka maglisod-lisod, mga igsoon, og kabot sa imong tinguha. Kay pakgangon man ka sa Ginoo, jealous God man siya. Ang gusto niya nga mo focus ta sa atong mission. Ang atong mission is to find the lost souls. Hid on earth, treasures na ang kanang lost souls. Maunay atong treasure, maunay tinuod nga panalangin, maunay tinuod nga treasure nga kanang magpagmakit-an na nato. Ang conversion, anak, mga igsoon, is blessing. Kaning kwarta nga naas kalibutan, even the unbelievers could get it. But it cannot satisfy us. It can only bring trouble sa atong kinabuhi. The more money nga imong makuha sa kalibutan, the more troublesome ang imong kinabuhi, mga igsoon. Because that is not how God will bless you. Muna ipaagi yun nato, mga igsoon, kalagman. Ato agion sa kalag ang panalangin. Treasure man ang tawag sa Ginoo, ana. So kung magkahiusa ta diha, panalangin lang ta.
Pero magkahiusa ta aning supak-supak sa Ginoo, apariha ra ta aning Tower of Babel mga igsoon, kananing kamot ta unsaon nga mapaduol ta sa Ginoo mo na sa pamaagi sa New Testament ani kani Old Testament man ni. Ang pamaagi sa New Testament gidraw na to ang atong ba sa Ginoo, but our heart is far from God. Perting klaruha. Genesis chapter 11, 1-4. Tanawa unsay nahitabo diri. And the whole earth was of one language and of one speech. The whole earth. Kumiyon kag the whole earth, naapil ba ni diri? Usaray language, no? Usaray language. Unsa ka nga language? Kadaghan. Unsa nga language? Ha? Unsa may language sa pinili sa Ginoo? Hebrew. Nalison pa ba na nato? O dapat ingon ana unta to. No, possible gina. Mao gina pinakadako nga possibility nga ang nagpabilin nga language nga gigamit nila before nagtunga-tunga mga igsoon is the language nga gigamit sa iyang pinili. Sugod pa na ang pagpili sa Ginoo, sugod pa man na mga igsoon sa kang Adam and Eve. Na naman to sila language. Kaya kung sila language, di sila magkasinabot. Di ba? So, in verse number 2, and it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Look at verse number 4. Unsa ilang goal. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Nga mao gyud eksakto nga plano sa Ginoo nga makatag ang iyang binuhat sa tibuok kalibutan. Ug maoy ilang gi-prevent nga basig magkatag-katag nata, magproblema na ta ani. Walang problema nato mga igsoon. Problemahon nato na nga iya na sa Ginoo nga problema. Nganong problemahon man nato nang iya sa Ginoo? Tanawa, example. Kaning atong personal need, kang kinsa man problema? Problema sa Ginoo. O di mo may problema nato? Basic need. Nganong sa iya man na sa Ginoo problema, pastor? Because He promised, I will provide all your need. Gi-emphasize yun na niya sa Matthew chapter 6, mga igsoon. Mga need sa ato ang panlawas, need sa atong pagkaon, need sa atong unsay sulubon, unsay atong puy-an, gi-mention yun na sa Matthew chapter 6. Pero ningon ang Ginoo, ang ako ra gyud gusto ninyong buhaton is to put God first in your life, and all these things will be added unto you. Dapat ang Ginoo ra gyud inyong pangitaon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bisan pa ang ugma ninyo, prepared na ka. Pero nganong wa man na nahitabo? Because we seek money first. Sa resources, we seek money first, not souls. Kaya mo man ang pag-seek sa kingdom of God, kisa may atong danon dito. So our concern, mga igsoon, should be the kingdom of God. Unsa may gisugo sa Ginoo nato pertaining the kingdom of God. Sa pag-anhi ni John the Baptist dire, unsa may ang giwali? He preached about the kingdom of God. Unsa may first message giwali ni Christ? The kingdom of God. No, unsa may reason nganong giwali ang kingdom of God? It is prepared by God for the people nga gi-create sa Ginoo, mga kaigsunan.
Nagipili sa Ginoo nga iyan dadon dito. It is a place gi-prepare sa Ginoo for us. Nya di na ito na ipanabi nga naay giandam ang Ginoo nga dapit dito sa iyang gingharian. Nga iya tang gi-invite that we could go with Him. We could live with Him. Nya di na ito na ipanabi. Kanindot ana, libre mga igsoon. Di ba? Di ba pag libre? Libreng bugas. Libre bisag load. Di ba magbaha ang mga tao? Pero tinimong panabi, kuyog ta ka lang libre dito. Pero basta libre mga igsoon, humot kayo na sa atong igdulungog. Pero nga nung wa man na-appeal, kahumot, ang gisulti sa Ginoo. Dako ang question mark ano eh. Ingon ang Ginoo, manghatag ko, mag-provide ko sa inyong panginahanglan. Paglinya mo sa pagpangalagad nako. Why ni linya? Ang linya para sa pagpangalagad so that God can provide their needs. Empty! Sakit ka na sa dugan sa Ginoo, mga igsoon. Mao na kita, nagka-unite to rebel against the Lord. Because not obeying His command is automatic rebellion. Because you did not obey. And you do something else, sa mata sa Ginoo, nagtanaw siya nato, mga igsoon. He never closes His eyes. Nagtanaw siya nimo samtang nagdisobey ka. Naminaw siya nimo samtang nagdisobey ka. Di ba rebellion na? Nagipakita gina to. Tanawa ra na mga ISIS ka na mga kuan. Proud kay sila, kami nagbumba ana. Magtanaw ka, magpiyon, di angkon pa jud. Bisag dili sila nagpabumba, ang kuno nila. Para nila, pride na nila ba? Pride. Ang ilang rebellion. Nga ano man yung mga Kristohanon, kay bao ba yun? Mabasa sa Ginoo atong kasing-kasing. Makadungog siya, bisa sa hunang-huna lang. May bawaan niya. And we are not afraid of that. Promise niya, provided ta ka. Pero ang atong gibuhat mga igsoon, we are trying to replace God sa atong kinabuhi. Kung gusto ka magmalipayon ka, pangitag ka lang. Pag-disciple, wa man lingon ang Ginoo, hutdatanan. In fact, ang gipangayo ra gani sa Ginoo, fruit that should remain. Fruit, pila man nakabuok. Usa ra man gani ang gi-require sa Ginoo para ka kanang tagaan og answered prayer. Di ba? Wa lagi yun ang Ginoo nga magpabilin ka diha. Kaniyo man ang Ginoo nga kung naa na kay fruits, you will be my disciples. Nanay es. Pero sa panalangin nga mahatag ang atong panginahanglan, bisan pa ang atong request mga igsoon nga atong want ningon ang Ginoo, ihatag na nako nimo. Just bring me fruit that should remain. Pasabot lang fruit that should remain, imo na lang gitudloan sa gawas, wala na gid nimo kuhaa. Di ba? Kung panalitan naglain ang til mo, kamang yun na padung simbahan. Mubaklay na, kung way plitim, mulakaw na. Nga naman, disciple man. Nga no, naisakyanan sa una? Nga lakaw man to sa una, mga igsoon? So kung ang Ginoo mo lihok nas kinabuhi sa usa ka tawo, there is no enough reason not to come to Jesus. Muanha gyud na. Mulusot gyud na bisan pagbabagan mga igsoon, mangita gyud nagpaagi, simba gyud ta. Di mahimog di ta malimba. Dili ta manginsulto sa Ginoo nga nagdupa dito sa cross para luwason ta nga di na ta maimpirno adto na ta sa langit sa gingharian sa Dios na magpuyo ini kahuman aning kinabuhi adiri andam na ang atong dapit sa langit unya atong insultuhon ang nagandam. Di ba? Kay mo man ta to refuse to an offer is a great insult. Okay ba, matana niya ang Ginoo nag-offer man. Niminig ka, wa man ko nag-refuse, pastor. Oh, wasag ka ni obey. Now, wa ni mo vocally refuse ang Ginoo, pero imo siyang gidisobey. So, klaro kayo ang ilang motive, mga igsoon.
Ang ilang reason ngano naghimo silang tower para maka-reach ang top sa kanang langit. Unya prevention nga ingon sila, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Nakuyawan sila. Nalimot sila ani mga igsoon. Tungod silang ambisyon, nalimot sila. Their ambition was rooted in pride and self-preservation, not obedience. Nga naman, unsay gisulti sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verse number 28. Tanawa kung say tudlo, mando sa Ginoo. The Bible says, and God blessed them, si Adam and Eve, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Nindo taon nato sa kinabuhi, no? Ang iro pwede na ito suguon. Hello? Ang langgam, di na ito kinalan og drone. You know man, ang eagle, ato na matawag. Palayo kong hatod ani dito. Ang eagle, lupa rin hatod. Why drone? Mga igsoon. Na, automatic. Kuwan na sa Ginoo, kitay mo domain. Ang tao nga gibuhat sa Ginoo. So mo'y responsibility, replenish the earth. Wala. Na fall. Naguba ang creation sa Ginoo. Gihugasan sa Dios pinaagi sa baha sa panahon ni Noah. After sa flood, Genesis chapter 9. Ginuan na. What happened in Genesis chapter 9? Verse number 1. Tanaw ko siya na itabo. And God blessed Noah and his sons, and said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Same ra ang mando niya kang Adam and Eve. Napakyas man. So gihugasan sa Ginoo kay rebuilde na kayo mga tao sa kalibutan. So iyang gihugasan except kang Noah and his family. Gitagaan siyang task mga igsoon nga very impossible. Maghimo ka og ark dito sa ibabaw sa bukid. Gimak sila sa mga rebuilde, mga rebellious nga mga tao. Gisaway sila ang ilang pamilya, hilom lagi sila. Kasi trabaho dito sa ark, hantod na human mga igsoon. Then gipauwan na sa Ginoo, tinuod gyud, nag-invite pa siya sa mga tao, wag yun na nagsunod. Pero dito sa mga kahayupan, may pa, ang mga kahayupan nanunod pa. Di ba? Kung ang tinuod hayop yun, ang tao yun. Mga hayop talaga. Di mo sunod ang mga tao. Pero ang mga kahayupan, mga ison, 2x2. Nalimad ka na, unsa ka obedient ang mga hayop. Ang uban nga nahabilin, sige lang, padaghan lang ko. Wa man ko napili 2x2 raman. Wa gyud nag-ilog, wa naglalis mga igsoon. Ang langgam tagpito, and they were on the ark, and they got saved sa flood. Unya dayon paghuman sa flood gimanduan na sa the same command. What happened? Unsa may nahitabo, nganong nahitabo man nga naghimo naman hinuon sila og tower. Unya ila naman hinong giwori nga basig magkatagtas tibok kalibutan nga mao may exactly nga mando sa Ginoo, be fruitful and multiply, dili addition mga igsoon, mas paspas ang tubo sa multiplication. And replenish the earth, occupy. Nya nakuyawan na inoon sila, mo naghimo silang tower niya. Let us make a name, let us make us a name. Kay basig di na ta magkailangan ng problema mo na nimo, di man na nimo problema. Di ba? So ang Ginoo nasuko mga igsoon because of their rebellion. Basta dili ka motuman og mohinumdom sa gisulti sa Ginoo, it is an act of rebellion. Hinumdomay gyud na mga kaigsunan. Mo na importante kayo natay written word. The Bible is the word of God to us.
this Bible is not to him. But this Bible is his word para nato. So kitay mo basa ani. Kitay mo katon ani, kitay mo sunod ani. Kaya nga naman, naglantaw ra gyud ang Ginoo. And that is why sa ilang gibuhat mga igsoon, number 2, observe by the Almighty. Gibantayan ra gyud sila sa Ginoo. Nagtuo sila, wa sila nakit-iba. Wa sila nadunggi. Uy, naibawan sa Ginoo eh. Disobedience is never hidden from God. It invites divine scrutiny. Ang Ginoo pag siya nay mo scrutinize sa imuhang mga unsay mga thoughts nimo diha, unsay gipambuhat nimo in secret, kay bawog gyud ang Ginoo mga igsoon. So when it's about time nga scrutinize ka sa Ginoo, may bawan jud ko eh. Sa dihang ilang gitrabaho na, wa mo sila kita Ginoo, pero ang Ginoo nakaibaw. In verse number 5 to 6, Genesis chapter 11, 5 to 6. Tanaw sa Ginoong Bible. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. Tanaw sa giingon sa Ginoo verse 6. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. So, dili ni maayo. Nagkayusa man sila, dapat magkayusa sila to replenish the earth. Pero lahi man ang ilahang kuan. Mao man tatoy mando sa Ginoo sa after sa flood mga igsoon, ang mando sa Ginoo nga i-replenish, go and multiply and replenish the earth. Klaro magkay ng mando sa Ginoo, pero nasayop naman ang ilang pagkahiusa. Di naman mao, di naman ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. May na sa simbahan karon mga igsoon, na magyumando ang Ginoo, na magyuihatag ang Ginoo nga wisdom sa pastor para mauibuhaton sa mga katawhan sa Ginoo in order to reach the mission or to accomplish the mission nga gihatag sa Ginoo, which is the Great Commission. Wa magilain. Muna mga pastor karon mangitag paagi mga kaigsunan nga ang mga katawhan sa Ginoo nga nahimong part diha sa body, which is the church, makahimo gyud sa Great Commission. Mo nagipangbuhat sa mga preacher karon, mga pastor, nga tabangan ka nga mahimo kang available, tabangan ka nga mahimo kang able, dili disable, para ma-accomplish nimo ang Great Commission because it is given to the church. Dili man pwede nga wa kay labot. If you are saved and you are baptized, you are part of the body. You are part of that mission. Oh? Dili pasabot nga pareha ra tag buhaton tanan, pero naadjog kay part mga igsoon. Dili pasabot nga tag 12 gyud ta ang atong disipulot kay 12 pod ang gikuha ni Christ. Dili uniform. Ang uban tingali kaya nimo usara, ang uban 3, uban 5, ang uban 7, ang uban 10 kaya nimo. O basi kaya nimo 12. O basin, kaya nimo labaw pa sa 12. Basta kaya nimo. Depende sa imong ability. Mga igsoon. Dili pasabot nga uniform ta. Di ba? So as God allowed you to have it, then have it. Pero nung ka mga kaigsunan nga lahi ang atoang kuan, ang atoang tumong sa pagpangalagad sa Ginoo, wala na nasibo sa iyang kabubuton. Muna ang mga kasimbahan karon kasagaran diha man nagkahiusa sa pagbuhat sa dili gisugo. Di ba? Ang kasagaran gibuhat sa mga churches karon para ma-lively, para murag buhi kintahay. Wa man ningon ang Ginoo dapat buhi kintahay. Mabuhi gyud ta mga igsoon kung naa tay pagpangabig ug galag. Mabuhi gyud ta kana kung naay discipleship. Mabuhi gyud ta kung naay daghan maluwas and the Lord added to the church. Mabuhi ta oy. No, magmalipayon ta diri oy. Dili pasabot nga kuaning pastor maglingaw-lingaw pud ta pastor oy kay pagka boring nga pud oy magsige lang tag anhi lingkod yung minaw mensahe mo ro gyud ni. Usa gusto magpabingo ta diri. Para alegre. Ha? Usa may inyong gusto magparapol-rapol ticket ta diri. Di ba? Dili na mo ikalingawan sa simbahan. Kalingawan na sa kalibutan mga igsuon. Ang atong kalipay naa sa kalag.
Hinumdumin na ninyo, kung walay kalag, kalagutan ka sa Dios. No, magmalipayon pa ka na. Nga nahimo na magkagkontra sa Ginoo. Nakikkontra ka naman, kaya di man mao'y imuhag tinguha. Okay sa man ninyo karon diri nga na problema gyud mo, inyo gyud nagihimong kanabitong concern nga kalag jud kinahanglan gyud ta og kalag, mga timad jud tag kalag. Okay sa man Kristohanon diri nga problemado kay ka ngano man, wa pa jud katagay sa Ginoo kalag. Why ni tingog da? Okay sa man diri problemado kay ka wa jud kay kwarta. Asa may mong problema gyud ang kwarta o ang kalag? Okay, kaya na itubag, anak. May pata na tingala mga igsoon, rebuild ta, tubangan sa Ginoo. Nga naman, iya naman nag-promise God. Ang iyang gisugo ni mo kalag, dili pagpangitag kwarta, kung dili pangitag kalag. Mo na dapat ang atong buhaton, mangita magyutag kwarta, ayaw palayo sa kalag. Mo na gibuhat na to diri. Nga sa busugod kag sa dili, makakita jud ka og tao. Makaistorya jud ka og tao. Naanay kalag mga igsoon. Pag maglihok, naanay kalag, trust me. Muna inag yun na sa kaluwasan. O ikaw, naglihok ra ba ka? Nagoy kalag na imuhang lawas ba? Moabot ang panahon, magbuwag na imong lawas og kalag. Asa ka na padung imong kalag. Kay ba man ta atong lawas, balik si yuta. Pero ang kalag nimo asa padung. Hinumdumi, ang kalag mao'y masakitan, dili ang lawas. The reason nga nung sakitan kag kusion ka, sakitan kag bunalan ka, sakitan kag masamad ka, tungod sa nagpuyo anang lawasa. O the reason nga nung makarecover ka sa samad, makarecover ka sa pain, tungod sa kalag nga nagpuyo anang lawasa. Once nga biyaan na, wala gay samad na maayo. Because you're dead. Kung biyaan na sa kalag ang imong lawas, gitawag na kag patay. Wa na'y kapuslanan, madugta na ka. Kay nibiya na ang tinuod nga nasakitan, tinuod nga malipay, nibiya na. Nibiya na ang kinabuhi, tuad dito ang kalag. Mga igsoon, asa man na padung. Kung luwas, langit. Kung dili luwas, impierno. Unsa ra may makaluwas? Ang gibuhat ni Kristo sa cross. The gospel, the death, burial, and resurrection of the Lord. Mauto ningon ang Ginoo, iwali ang ebanghelyo. Paglakaw mo, iwali ang ebanghelyo. Tudluy ang mga tao nga naay impierno, naay langit. Ug ang makapalangit ra gyud nila is the gospel of the Lord Jesus Christ. Mao ra gyud na atong trabaho mga igsoon. Karon, concern ba ka na? O ang imong concern karon how to earn? Huh? When you join sa resources, what is your concern? To find souls or to find money? God is listening. God is observing. God is watching us. He's listening to our hearts, mga igsoon. Basig parehas ra sad ang madungga nila ba? Nagkayusa sila sa tawhanon nga tumong. God sees and evaluates human actions, even those done in secret or in unity. Bisan pa magkahiusa tatanan sa sayop nga buhat, God will be against us. And when God will be against us, what can we do? But if God be for us, who can be against us? So, victors ta mga igsoon. Madinaugon ta sa kinabuhi. So, man nato siguruhon. Hinumdumi, God is observing, He is watching. Ato raguning tumanon. Para sa dihang nagbantay ang Ginoo, gitanaw siya nato, nalipay siya ba? Agoy, ako mga anak, gituman magkoy. Di ba, mga parents, pamilya mo, wala ni mo suguay mong anak. Sayos ka buntagon. Nakita na mo anak ko ni kupot mas Bible, nagbasa man. Uy, nagampo man pagkahuman. Nag-observe na ka ba? Kanindot, pagkahuman nagampo, uy, kanindot sa akong anak. Pagkahuman ni kupot magsilik.
Nang limpyo man. Wow. O malipay ka sa imong nakita o mag-uol ka? Sa man ni akong anak, oy ngano gaampo man ni oy. Sino problema nato ani? Kung ikaw tarong ka nga ginikanan, makita ka nga mao na gibuhat sa imong anak, makaingon kag praise the Lord oy. O karon nalipay man ka sa gibuhat sa imong anak, imo nakitaan, unsa man imong isulti anak, unsa man imong gustong kanon? Labi kay provide. Di ba? Kaysa ka ng mga anak nga kuy suguon dugaya mo sugot eh. Di pa ka wa pa jud ka kita ka nibasag Bible sukat. Di ba? Unya inig panahon na sa panimbahon kanang pugsunon pa. Sige na ba? Mo'y mahimong ko sa late. Unya pagkahuman magsige pa og kuan nga asa naman to akong Bible diri na naman to diri. Sila di akong naala diha. Di naala diha. Ngano nga mga kaibawa sa imong Bible part man na sa imong kinabuhi. Amen. Kay mo kung magkita ra mog Domingo, adi hindi yun mo magkita dayon. Pero everyday magkita mo, di yun na mawa sa imong pananaw. Nag-evaluate ra gyud ang Ginoo sa atong aksyon mga igsoon. Especially katong gibuhat nato nga way nagtan-aw. Nag-evaluate ang Ginoo, nag-observe siya. Number 3 and last. Ang nahitabo tungkol sa nakita sa Ginoo, dili namin ni mao, scattered in judgment. Unsay gimando sa Ginoo? Scattered by obedience. Kay mando man sa Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo ni Noah? No, human naman to kang Adam and Eve. Go and multiply and replenish the earth. Pagkatag mo, puna ang kalibutan. So, nidisobey sila. Nahadlok sila, kabasig magkakatag-katag ta. Tanawa na God. Disobedience leads to division, confusion, and unfinished ambition. Tungod sa disobedience, even your ambition, mga igsoon, di ka na mahuman. Sultian ta mo. Daghan kitag pangandoy sa kinabuhi. Napa mo yung pangandoy? Nay pangandoy? Di ka na mahuman. Because of disobedience. Wag yo'y pangandoy. Ang ilang pangandoy, mga igsoon, na makahimo silang tower nga makaabot sa langit. Wag yun na human. Unsa may gibuhat sa Ginoo. Kung ang Ginoo na mo mahimong babag sa imo mga ambisyon, mahuman pa ba na nimo? Tanawa 7-9. Ingon sa Bible, mga igsoon, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. Tungod sa disobedience, tungod sa ilang pagrebilde sa kabubuton sa Ginoo, giwagtang ang benefit. Dagha na kayong language, angay na tong katunan. Kanindot raman mga kaigsuonan, mga tag Germany, di na takinanglan magkat-on nag-unsay lingwahe sa German. Di ba? Kanindot sa mga lugar, mga igsoon, anang Japan, even China, kanindot sa mga lugar. Pero, igadto na to, mura tagtala. Nagkakig langgam. Unya, igani sa nila diri, mura sa taglanggam para nila. Kaya nga atong lingwahe, hindi po sila kasabot. Kupat-kupat lang rin atong baba, mga igsoon. Tanaw ito tagsalida, mga Korean, taka naman sila yaw-yaw. Pataka na sila yaw-yaw, di ta kasabot. Huwag yun unta na'y problema. Sa kanindot sa tibok kalibutan sa creation sa Ginoo, nahimong barrier, mga igsoon, that we cannot enjoy it because of language problem. Sa kadaghang lingwahe nga imong maistudyuhan, nindot ta kay nagnakay nahibawan usa. Pakpaka na daghan na kay mo abiba na kung naa kay tulo ka lingwahe may istorya. 4, 5, 7 kalingwahe. Believe na kay mga tao ninyo. Ato sa Thailand, kung kamaula ka mo in English, perting lingigan na yun mo. Daghan na kayo mga kumpanya, mukuha ni mo, dagko kay kag sweldo. Nga naman, you speak English. Sa Japan,
Maayo kayo ka kung kamo in English. Dili sa Philippines, daghan kay taglingwahe. Kay kusog man ta mo sunod-sunod gon. Labi na ni Cebuano, grabe oy. Makatubag Ilonggo, mailonggo siya apil. Pag ang Cebuano mo atubag Tagalog, mo Tagalog og kalit. Grabe, bahala nang nagka-bikos-bikos. No? Basta mo Tagalog yun na siya. Pag makatubang og waray, malingkamot og waray. Tanawa gon. Unya baka atubang og kanang basta puti. In English diretso. Tanawa ra gon ang mga Cebuano, grabihan ang Cebuano, no? dali kayo makopya. Pagpaka na ito Cebuano, be. Believe ko sa mga Tagalog, bisag asa sila magtagalog jud. Nakasabot na mga igsoon. Ngano di man ta mahigugmaon sa atong lingwahe? Sa atong dialect? Kita mga Cebuano ba, dali ra kita ka salikway sa ato ang lingwahe sa atong dialect nga Cebuano. Di ba? Igato na tong Manila, kita may magkabuang dito o kanang magtinagalog. Ang mga Tagalog, igabot diri, magtagalog jud. Kita, bisag gahi kay atong Tagalog. Bakit? Huwag kang pumunta diyan. Bakit ka nagpunta ng Maynila? Wag itay ayo eh. Bisag nagkalisod-lisod, hala, sige dyan. Di ba? Giscatter, sige, wag yun ang tanang problema yun. Kalami iba iadto dito sa Switzerland, kanindot sa ilang lugar. But because of that problem, nagkalisod-lisod at doon mga igsoon. Labi na ito ka sa Europe, daghan kayong lingwahe dito. Nya, kita mga luwas man ta, hasta Hebrew, di kita kasabot. Di ba? Di ta kasabot, oy. Muna pa salamat ta mga igsoon, nga naghimo ang Ginoo og Biblia nga in English. King James Version. So, giscattered sa Ginoo, naka-create og division, confusion, unya ang ilang ambisyon, wala natuman. Tungod ani mga igsoon, gibuhat sa Ginoo. Let us go down. Gi-confound niya ang ilang language para dili na sila magkasinabtanay. In verse number 8. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Gibiyaan na nila unfinished project. Di ba? Karon makita nga unfinished project, corruption naman. Diri, unfinished project because they were corrupted by God. Gi-corrupt ang ilang language. No, ang nagsugo dito, ang nagpurman dito, lahi na yang inistoryahan. Wala sila nagkasinabot, di nagkabuhag. How can the two walk together except they could understand each other? Lisura na magkuyo po, di mo magkasinabot, oy. Di ba? Pareha mo, singkit og mata, pero hapon masag insik. Gipakapilan pag Koreano, magkasinabot ba na? Labi nagsagulag Cebuano. Wala, di magkasinabot, oy. Muna nga, nagbuwag-buwag sila. Muna naanay Europe, naanay America, naanay Asia. Wala. Nagkabuwag-buwag mga igsoon. Naanay mga continents. Dapat usa ra gyud unta na. Unya sa usa ka continent, pila ka buok diha country. Daghan kaayo. Lahi og inistoryahan mga igsoon. Philippines, usa ka country, pila ka language, pila ka dialect. Wow. Bisan sa sud sa Pilipinas, makaadto lang kag Leyte, di nakakasabot. Inig-adto nimo Luzon. Ang Luzon, pila ka buok dialect. Sa Ilocos, lahi. Sa Pampanga, lahi. Igabot nimo dito sa kanang Bicol, lahi. Pag-abot sa Baguio, napoy ila.
Pagkalibugan, no? Tanawag yun sa pagbuak-buak sa Ginoo. Wala na sila nagkasinabot. Nga naman, disobedient. Delikadong magdaghan ang mga disobedient people. Gikatag sila sa Ginoo. Magkatag po, niniwa na ilang puwersa. In verse number 9, therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth. And from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Whether you like it or not, God's will be done. Mahitabo gyud na mga kaigsuonan ang kabubuton sa Ginoo. The scattering fulfills His original command, but now through judgment instead of obedience. Kung ila patong nahimo ang gusto sa Ginoo nga na-replenish ang earth through obedience, blessing. Blessing kayo. So kita, mag-enjoy yun na tata. Oh. Asa man ta sunod, gipanalangin na ta sa Ginoo. Magadto ta og kanang Korea. Aw di na ta magtuon-tuon sa ilang lingwahe mga igsoon kay parehas ra ginistoryahan. Di ba, wag yun tayo problema. Pero I doubt kung naay Korea, Japan, China. I doubt kung naingon anak kung wa ni nahitabo. Di ba? Usa ra gyud unta. God's creation, God's people. Usa ra gyud unta, ma-enjoy ra gyud nato bisag asa ta adto. Wa gyud passport mga igsoon. Kay kung ato sabton ng Bible, mubalik biya siya sa original plan of God. Mubalik siya sa original plan of the Lord. Mahimo ng usa tanan. Pagkaninduta igsoon. Muna paningkamot gyud mo ha, nga masiguro gyud ninyo. Dili man ikay muluwas sa imong kaugalingon, pero isiguro gyud ninyo nga nadawat ninyong manluluwas. Para ma-experience nimo unsa kanindot ang original plan of God. Kay sayang kayo na napakataw ka ning kalibutan na sa guba nga creation. Naguba man. Unya namatay ka, wa ka kita sa original plan. Sayang nga. Naanagoy Bible makita na to ninduta di ay no. Gipakita gud kita mong iyong tagliyon, oy managan tag kita tagliyon oy. Kasuway na mo nga nay leon unya pagkaman imong giduon. Buaya. No? Patay kang lalay. Managan ta na oy. Ang uban niya tiki pa lang daga na. Di ba? Ok daga na ta oy. Pero mga igsoon, kanang mga delikado nga mga kahayupan, agoy di na kita mahadlok kana. Sa original plan of God, mutuo na sila nato. Di ba? Mutuo na sila nato. Moabot panahon, wa na'y sakyanan, kaya nga naman, kadaghan ang masakyan, ilipante palagdaan. Kabayo. Di ba? Daghan kay masakyan, oy, napay buffalo. Dipindi ko sa imong kuan, wa na'y Toyota Tamaraw, naaragay Tamaraw tinuod. Wa na'y Toyota Tamaraw. Di ba? Sa original plan of God, no pollution. Tungod sa replacement nga gibuhat sa mga tao, naguba ang creation. Naguba. Kaya naay pollution. Di ba? Ang kanang tayo day pastor, di na pollution. Di oy, fertilizer na. Naminaw ta? Oh, nahimo na siyang pollution kay ispalto naman. Muna dito sa pasil diha sa kanang carbon na pa may kabayo diha baho kayo andan makita ta kay ngano man di naman ma-absorb. Pero kung mobalik wa na may semento walay espalto oh balik sa creation gyud ba ninduta uy pagkaninduta panahon na mobalik ra tanan ba mapuslan. Di ba? Pero sa di pa ta ihatod sa Ginoo ana papuyon man sa taniya sa iyang kingdom. Before taniya inaog og balik sa new heaven and new earth. Pagkaninduta ana pabakasyonon o sa taglangit. Kung mauna tag kamatay ba? Oh, bakasyon sa mo diri sa langit. Oh, igabot panahon, bag-o na ang earth kay new heaven and new earth. O di ba? Ninaog gikan sa langit. No. Wa na nindot na kayo.
balik sa original plan of God. So whether you like it or not, what is written will happen. What is written will happen. So the best thing we can do is to study this book kay mauni ang mahitabo sa musugot kag sa dili. So kung dili rin mo tun-an, ikaw tong mga nagsupak-supak na himong rebelde, mahitabo ra gyud gihapon mga igsoon ang bunal sa Ginoo, mahitabo ra gyud gihapon. So mas maay na lang yun na nga mahitabo ang kabubuton sa Ginoo pinagis pagtuman. Unya nagpabilin man ang mando sa Ginoo, replenish the earth. So how can we replenish the earth? Let's replenish the earth sa kanang mga disciples ba? Kay mo naman ay bagong mando sa Ginoo sa New Testament. Go, di na replenish the earth. Go and preach the gospel to every creature. Mauna na karon, giusab na sa Ginoo ang mando niya. Karong panahon na. Lakaw mo ug iwali ang ebanghelyo. O tanaw na to kinsa rebelde dire. Tanaw na to kinsa nag-obey dire. Ha? Pero sa akong tambag ninyo mga kaigsunan, ayaw na lang gyud mong supak-supak sa sugo sa Ginoo. Kay mahitabo ra gyud gihapon na nga mga luwas na sila pero dili ikay gigamit. Sa musugot kag sa dili, God's will be done. With or without you. So kung ikay padesidiron, o sa may mo gusto, with you or without you. Sa musugot ka og sa dili, moabot gyud na ang kabubuton sa Ginoo sa matag simbahan. With or without you. Moabot ra gyud gihapon sa promised land. Sa kagahig ulo sa mga Israelites, nakabot ba silang promised land? Yes. Pero ang katong mga gahig-o gipasod, wala. So may kalalagyan gyud ang mga gahig ulo. Pero may padulngan gyud ang mga matinumanon. So, kani, kita, one church mata, na ay God's will aning simbahana. Na ay promised land aning simbahana. So, with or without you, makaabot yun ni dito. Pero ikaw akong pangutanon. Do you want to be with? Or do you want to be without? Ikaw na mo decider, ana. Kaya di man mamugos ang Ginoo. Nakasabot tayo, Igsoon? Pero ay lang sagod siya pugsa kung gahi tag-ulo. Kaya ang Ginoo, di man nato ma-change ang iyang heart. Kita dapat mo change sa atong sayop nga kasing-kasing. No? So from disobedience, let's obey God. Let's shift to obedience. Kay sa obedience, daghan kayong blessing yun. Sa disobedience, daghan kayong bunal, mga igsoon. Labad sa ulo, sakit, hilan na trangkaso. Naadiha tanan. Di ba? Maglabad yun mong offer me. Kana bitaw sa usa ka panimalay, magkagubot ra kita kung naay supakiro. Labara gyud. Nya kani mga chikiting nato, mao gyud sila image of disobedience. Kay mo ka magkiat. Ino paghulong mo, digyon mo hulong. Nya karon imo nang pakiaton, way hulongay ha. Sige, pagkiat mo. Maglingkod na sila. Ngano man sila kung pakiaton, di mo kiat. Pero kung imong paghilang mo, paghipos-hipos tanan, wag yun mo, sneak yun. Mukiat yun. Pero kung imo nang tungalan sa ilang gusto, di yun, muhunong inoon. Baliktad og utok. Mana kung di nato ni sila ipaduol sa Ginoo, sila ginihinungdan sa kagubot sa panimalay. Tinuod na, tinuod. Tinuod, yun kaayo. Muna, kita mga dagko, nakakita na ta sa ilang sayo, pero diha po tagikan. Kita po itong badlungon sa una, nga sigihag bunal sa atong ginikanan. Di ba? Nya karon atong ingnon ang mga bata, oy, giagian na nako, perting sakita sa akong sampot. Karon na, dili gyud na, sayob gyud na. Mutuman gyud ta sa atong ginikanan. Sila naman say dili mutuo. Naagyo'y panalangin sa pagsunod. Even sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan, dako kay panalangin ang pagsunod sa ginikanan yun. Labi na ang imong ginikanan nagsunod sa pulong sa Ginoo. Kay kung ikaw ang imong ginikanan dili luwas, naman kay amahan sa langit.
Na kay reason nga ni-disobey ka because ang Bible nag-ingon, obey God rather than men. Kung musukwahin na ang man o God, ari ka sa Ginoo. Pero samtang ang imong ginikanan nagsunod sa Ginoo, mga kaigsuonan, paminawag yun na siya. Paminawag yun na. Kay naa diha ang panalangin. Labaw na kung unsa isulti sa pastor. Kay ang pastor nagbase magyud sa pulong sa Ginoo. Paminawag yun na to ang pulong sa Dios, mga igsoon. So I hope nga natin na learn ani brick by brick of disobedience. So kadaghan naman ta ani nakadungog aning Tower of Babel, napabatay nakatunan? Napabatay bag-o medyo presko nga atong nakatunan aning hitabua nganong nahitabo ni siya. Grabe mga igsoon. Naa na magyusugo. Wa na lang gyud gituman. No? Nga mahitabo ra magyud gihapon. So, nahitabo siya naanay twist. Nakatag ra gihapon, napuno ang tibuok kalibutan, napunog nasod. Napuno og nasod. So kung nituman pa lang to, napuno ra gihapon ang mga tao nga parehas ra sinultian. Di ba? So, ang nahitabo, ang nasod gihapon ang mga lagyo nga mga lugar, pero nasod lagi wala nasod tungod sa obedience. Nahimo siyang nasod, it means division. Kaya di man ta basta-basta adto og Malaysia sa doon ra kayo na no, daghang kay mo musod diha way pananghid. Doon sila nagkamali. Mali siya. Oh, kay nisod sa back door. Ari ta sa front door. Kaya sa front door na dihang passport. So division ang tawag ana mga igsoon. The reason why we need to have passport, mananghid ta sa nasod nga atong sudlon kay na divide na siya. Tungod na sa sala ani mga tawhana. It is God's creation or God's punishment, God's judgment to the disobedient people. So I hope mga igsoon nga hunungon na natong disobedient para dili na punan sa Ginoo mga silot mga igsoon. Sa panimalay. Naay mga naay mga anak nato nga gi-provide na nato og mga gadgets, correct. Pero pag di na mao ilang gamit, di ba atong kwaon? Di gyud sila ganahan ana. Di gyud sila ganahan ana. Para nila gi-torture sila. Ang wa nila nasabti gi-protectionan sila. Nakasabot mo? Kaya kung gingna nga imong anak gatan-aw na nila binuang, ang imong anak kuwang na lang mga igsoon, hikapon nimo hait na kay sungay. Unya tugutan gyapon nimo. O imong kuhaon. Hantod na makasabot siya. So ato yung kuhaon. Kaya nga naman, wa man nakahatag og nindot. Unay gibuhat sa Ginoo. Gitagaan niya, nindot kay mga panalangin, pero iyang gipangkuha tungod kay di makaayo. Ang usa nga gikuha sa Ginoo nga ibalik na niya inig-iya ng usbon ang kalibutan, kaning yung kaning kuan ba kaning kahoy nga naghatag og kaayuhan sa atong kinabuhi. The tree of life. Maog yun na mga kaigsunan ang gihikaw sa Ginoo nato karon. Nga di gyud ta kakita kung sa itsura ana. Pero usa ka adlaw makitkit yun na nato gyud. Usa ka adlaw makaon yun natong dahon ana. Bisag dahon mga igsoon makaon, imagine na the healing of the nation. Di gyud ta mo na siya na gitawag og makaparejuvenate sa atong skin. Makapabilin sa atong pagkabata. Ninduta ng kahuya gitangtag yan sa Ginoo kay ma-retain man ang atong sala. No? Ibalik na sa Ginoo sa dihang giusab na niya. So salamat ta mga kaigsunan aning lesson, and I hope na ato yun ang isalikway ni kanang mga brick by brick sa atong disobedience, piece by piece sa atong pagdisobey, ato na nang hunungon. Please. Sugdi sa inyong panimalay, tumana si mamag si papa. Pag abot nimo sa simbahan, magmalipayon ka. Pero once nga di na nimo katunon dito sa inyong balay, igabot nimo simbahan. Kung ganahan simbahan eh. Mo na ikapon, di mo malik. Kaya di man mo ganahan. No. Ang ambang mayong ko nga,
Kamuno, ganahan yung kayo mong simbahan. Kadigon mo, mamalik ikahapon. Di ba di mo angay? Di ba pag ganahan ka, balik-balikan yun na mo? Kaya di ko ka magpaulhi? O ganahan ba mong mensahe? Re-review na yan. Mag-share na yan. Di ba? Wala kay ganahan magka. I-share maginanin mo, ganahan mo ba? Pagka ninduta sa imo nakita nga salida, manabi jud ka oy. Nya ambugiro pagkay ka o kita ko ana ninduta ana oy naay portion ana nga ganahan kay ko. Ang mensahe na makaisgot ba ka? Nindutas mensahe oy. No? Makaingon ba ka nga grabiha sa Tower of Babel di ay grabiha di sa ilang disobedience oy mao di nagkatunga-tunga ni atong mga kaning katibok kalibutan na nay division tungod sa Tower of Babel. Di na tayo mag-disobey. Okay? Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord sa panalangin ngayon mo gihatag. Nga bisan nakakita may kasaypanan sa imo mga katawhan pinaagi sa Tower of Babel. Imo may gitudloan karon Lord to stop disobeying. Kay naay bag-o nimong sugo sa amo karon mao ang pagwali sa ebanghelyo. Mao ang pagpamunga nga kinahanglan na agyon mi disipulon sa among kinabuhi nga mahimong Christ-like disciple. Please Lord, help us nga amo sad ni mabuhat ang among responsibilidad karon. Ayaw itugot Lord nga maparihas sa Tower of Babel nga magkahiusa mi sa pagdisobey nimo. Please Lord, ayaw itugot nga pangitaan na mong replacement ang joy nga imong mahatag sa dihang mamunga ang imong usa ka servant. Unya mao ang uban dili na sila mangandoy sa pagpamunga kay giilisan nila ang joy ug happiness. Lingaw-lingaw na lang. So please Lord, ayaw itugot nga mahitabo na aning simbahan. Apan itugot Lord nga matag usa mahigugma gyud sa pagpangabig ug kalag. Mahigugma gyud sa pagdisciple sa ilahang gitudloan sa imong pulong. Mahigugma gyud sa panimbahon. Mahigugma sa imong pulong. Ug labaw sa tanan, mahigugmaon sa imong pagbalik. Nga kami magahuwat gyud, magalantaw sa panahon sa imong pagbalik. Salamat kay Lord. Even sa invitation this morning, I pray nga imong panalanginan ang altar karon Lord. Kasi sa pagluhod sa imong mga anak, sila makigistorya kanimo ug imo silang madunggan tungod sa ilahang sincerity. Salamat kay Lord. It is an opportunity that we could approach your throne. So please, let them come. Let them kneel down with a pure heart this morning. This is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. It is your turn to go.